we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Ilang livestock sa Pangasinan tinatamaan na rin ng sakit dahil sa mainit na panahon. Eksperto may payo sa mga livestock raisers. Forest fire patuloy na nararanasan sa 4 na bayan sa Benguet. Grand events ng Panagbanga Festival 2024 sa Baguio City ngayong weekend, kasado na. At kung ikaw ay bibigyan ng special power, anong gusto mo at bakit? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Ilang alagang baboy sa Mangaldan, Pangasinan tinatamaan na rin ng sipon dahil sa mainit na panahon. Ang detalye sa report ni Claire Lacanilaw. Nangamatay ang ilang alagang manok sa isang poultry farm sa Kalasyaw, Pangasinan. Bunsod daw ito ng mainit na panahon na epekto ng El Nino. Inayos na ang ventilasyon ng poultry farm upang hindi tamaan ng heat stroke ang mga manok. Prone po na yung mga manok sa heat stroke. So ang ginagawa po namin ma'am para maiwasan po is nilalagyan namin ng ventilation yung mga kulungan ma'am para hindi masyadong mainitan at saka maiwasan po yung heat stroke. Ayon sa veterinaryo, nai-stress ang mga manok kapag mainit ang panahon. Mainam daw na bigyan ng sapat na bitamina ang mga alaga para makaiwas sa sakit. Kailangan po na magkaroon din po tayo ng magandang ventilation sa mga kulungan. Siguraduhin po na maganda po yung flow ng hangin as well as malinis na tubig para sa mga alaga po. Samantala, tinatamaan naman daw ng sipon ng ilang alagang baboy sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa epekto ng kasalukuyang panahon ayon sa ilang hog raiser. Ang negosyanteng si Erlinda, nagbabayan sell na lang daw ng baboy ngayon upang kumita. Mas mahirap daw kung mag-aalaga siya ng baboy tapos tatamaan naman ng sakit. Hindi na kami yung papakainin mo ng 4 months. Hindi na basta 4 days po. Siyempre, mas maano yun, at least makikita mo na kapag may ganansya ka na, makikita mo na. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, mahina at hindi pa rin nakakaapekto sa bansa ang hanging amihan kaya nananatiling maalinsangan ng panahon sa maraming lugar dahil pa rin yan sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko. Sa mga aakyat naman ng Baguio City ngayong weekend para sa Panagbanga Festival, magandang panahon ang aasahan at posibleng umabot sa 26 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon at ilang bahagi rin ng Cagayan. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao. Sugatan ng isang estudyante matapos na mahulog sa nakabukas na drainage canal sa Barangay Tapwak, Dagupan City. Narito ang report ni Joan Punsoy. Problema sa Barangay Tapwak, Dagupan City ang nakatiwangwang na drainage system. Kamakailan isang estudyante ang nahulog sa drainage canal. Nag-report sa barangay hall ang babaeng biktima na nagtamo ng sugat sa binti. Siguro, nagtitik siguro, hindi niya napansin yung manhole na medyo may sawang na. So doon siya nalaglag, yung estudyante. Yung isang panya po. So nagkasugat. Lalakad po siya and ang nakalagay lang po kasi is plywood lang po. So hindi po niya na-realize na pwede po siyang mahulog doon. So nag-step po siya doon and nasugatan po siya dito. Nangangamba rin ang ilang tricycle driver na dumadaan sa lugar.
Pag may butas ma'am, delikado kasi baka mahulog yung mga bata o kaya mga naglalakad. Ayon sa Barangay Council, kung hindi nasira dahil sa kalumaan, ninakaw raw ang ilan sa mga manhole cover. Gumawa na ng pansamantalang takip para hindi na maulit ang kahalintulad na aksidente. Nireport na namin yan sa DPWH. Sabi nila, ginagawa na raw nila. So ngayon, hanggat wala pa, tinakpan muna namin para wala nang mahuhulog. Dati na umanong may nahuling nagnakaw ng manhole cover pero mga minor de edad. Pinaigting pa ng mga opisyal ang pag-iikot sa barangay tuwing gabi hanggang sa madaling araw para masawata ang mga kawatan. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Pagtatapos ng Phase 2 ng Road Elevation Project sa bahagi ng Banawang San Vicente Road, malaking ginhawa raw sa mga residente at motorista. May ulat si Claire Lacanilaw. Ilang dekada nang iniinda ng mga residente sa Barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan ang pagbaha tuwing tag-ulan. Kaya malaking ginhawa raw sa mga residente at mga motorista. Natapos na ang Road Elevation Project ng Banawang San Vicente Access Road. 2022 nang simula ng proyekto. At nito lang taon nang tuluyan ng buksan ang kalsada sa mga motorista. Mabilis ang takbo namin. Hindi katulad noon na pag umabot kami ng bayan, 20 minutes. Ngayon na, 10 minutes lang eh. So kalahati nabawas sa amin. Kaya malaking tulong at bagay na nagawa ito kasi malakas ang kuwan ng motorista ngayon dito sa amin. Bukod sa pagpapataas ng kalsada, inayos din ang drainage system. Aabot sa 1.73 kilometers ang haba ng inayos na kalsada. Ang ginawa natin po doon, in-upgrade po natin siya at saka may kasama siyang lateral drainage both sides para po yung ulan na kakalawin ng kalsada natin, didiretso siya ng drainage at eventually pupunta ng ilog natin. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. 15 contingents sa street dance at 33 floats handa na para sa grand events ng Panagbanga Festival 2024 sa Baguio City sa weekend. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, all systems go na ang Grand Street Dance at Grand Float Parade na highlights ng Panagbanga Festival celebration dito sa Baguio City. Mas makulay, mas masaya at mas maingay. Ganyan kung isalarawan ang magiging selebrasyon ng Panagbanga Festival ngayong weekend. Handang-handa ng mga contingent para sa street dance competition na isasagawa bukas araw ng Sabado. Puspusa naman ang pagdidesenyo sa mga float na ipaparada sa Linggo. Ngayon pa lang, litaw na ang ganda ng mga karosa na napalamutian ng mga sariwa at makukulay na bulaklak. Kabilang sa 33 karosa na ipaparada ang GMA Network Float kung saan makikisaya rin ang ilang cast ng walang matigas na pulis sa matinik na misis. Ayon sa pamunuan ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, halos doble ang bilang ng mga karosa ngayong taon kumpara sa nakalipas na taon. This is the first time that we exceeded expectations natin. No? So 33 all in all ang ating floats. We have 4 non-competing floats. We have 13 big floats. We have 14 medium floats and our newest category for this year is yung small float. Handa na ang mga pulis sa inaasahang dagsa ng mga turista na makikiisa sa selebrasyon. Sa tansya ng otoridad, aabot sa mahigit 1 milyong katao ang dadagsa sa Baguio City ngayong weekend. Crowd control natin is as per previous experience nung last year, in-improve lang natin. Pinag-iingat ang publiko sa posibleng pananamantala ng mga kawatan. Panawagan ng pulisya sa mga turista. Iwan sa mga tinutuluyang hotel o transient house ang mga pribadong sasakyan dahil pahirapan ng pagparada. Pinaghahandaan din ng pulisya ang traffic. Bagamat bukas ang Cannon Road, paakyat sa Baguio City, nag-abisong otoridad sa mga motorista na mas mainam na dumaan sa Marcos Highway.
Chris, sa Sunday na yung float parade at syempre kabilang sa ipaparada na karosa sa Sunday ay ang float ng GMA Network na nasa aking likuran lamang. Ipasilip lamang natin ng konti sa ating mga kapuso kung ano ba yung disenyo ng ating float. Kung ating papansinin mga kapuso, ayan po yung ating float. Talagang napakaganda, napakamakulay ng mga bulaklak. Actually, may mga flamingo, may mga giant na mga bulaklak na nakapalibot yan sa karosa. At syempre, ang mas nakaka-excite ay kung sino nga ba yung mga GMA artist na sasakay sa float at syempre paparada by Sunday. Walang iba na makikisaya sa Panagbanga Festival ang cast syempre ng ating laging pinapanood na walang matigas na pulis sa matinik na misis at syempre nariyan si Senator Bong Revilla. Antabayanan po natin mga kapuso by Sunday, si Beauty Gonzales, Lian Valentin, Nino Mulak, May Bautista, Miss Carmi Martin at syempre si EJ Falcon. Kaya naman mga kapuso, magkita-kita ho tayo, magsama-sama ho tayo ngayong weekend para sa selebrasyon ng Panagbanga Festival 2024. Chris? Happy Flower Fest, Baguio City! Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 22 anyos na graduating student na lalaki matapos na sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa pampasaherong bus pasado alas 4 ng madaling araw kanina sa San Nicolas, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng PNP, nag-overtake ang rider ng motorsiklo at sumalpok sa bus. Sa lakas ng impact, wasak ang harapan ng bus. Dead on arrival naman sa ospital ng biktima. Halos hindi makausap ang ama ng biktima dahil sa sinapit ng kanyang anak na magtatapos na sana sa kursong criminology ngayong taon. Handa naman daw makipag-areglo ang bus driver sa pamilya. Nagpaalala naman ng PNP sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho. Samantala, ilang magsasaka sa Kalasyaw, Pangasinan problemado sa kakaunting ani ng palay bunsod ng kakulangan sa patubig. May detalye si Russell Simorio. Ang kakapusan ng supply ng patubig sa ilang sakahan sa Kalasyaw, Pangasinan nagdulot na ng kakaunting ani sa mga magsasaka. Mula sa karaniwang 70 kaban, umabot lang sa 60 kaban ang naani sa halos kalahating ektaryang palayan ng pamilya Gilyedo sa barangay Talibao. Inutang pa raw ang ilan sa perang ginastos sa pagsasaka. Malungkot po. Kasi nabawasan, ang in-expect namin tataas pa, pero bumaba, nakakalumo. Nakakapanghinayang. Ang ilang pananim na palay na nakatakdang anihin sa Marso at Abril, pilit na pinapatubigan ng ilang magsasaka para lumago. Kailangan palaging may tubig para medyo maraming ani. Kasi kung palaging walang tubig, hindi masyadong yung butil niya. Hindi naman daw nagkulang sa abiso ang Office of the Provincial Agriculture sa mga magsasaka sa magiging epekto ng El Nino. Sa deep well na umaasang ilang magsasaka sa Ilocos Sur para mapatubigan ang kanilang bukid. 600 piso raw ang ginagastos ng ilan para mapatubigan ang kanilang sakahan ng 3 beses sa kada linggo. Kaya awan amam na rigat amang padanom alat ta. Datalatan amay isip man ta da damit ta kulokol. Paggastuan alat ta. Kabilang ang sinasakang bukid ni Elemenda sa mga siniserbisyuhan ng Banawang Pump Irrigation System ng National Irrigation Administration at trasado na raw ang operasyon na sa halip na nag-umpisa noong Disyembre, nitong Enero lang nakapagpatubig at hindi pa lahat ay nasiserbisyuhan. Target naman daw ng NIA na mabuksan ang ikatlong water pump ngayong linggo upang mas maraming tubig ang maisupply. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Iba't ibang makukulay na indoor hot air balloons ang nagpasaya sa mall goers sa Mabalacat City, Pampanga. Highlight sa okasyon ang mga special shape tethered balloons gaya ng dog balloon at heart balloon na talaga namang kinagiliwan mga pabata man o matanda. Remote controlled ang mga mini indoor hot air balloons na kayang lumipad o tumagal sa ere ng 1 hanggang 2 oras.
Abot naman sa 30 feet ang laki nito, kaya naman marami ang namangha. Dagdag sa excitement din ang experience ang makukulit na circus performer at running dino. Binigyang halaga naman ang galing at talento sa sining ng mga estudyante ng Dagupan City National High School sa Maarten, Bangus, Pamaruntal. Kita sa art exhibit ang obra ng mga estudyante na nagsasabuhay sa kanilang pananaw at pagkamalikhain. Ilan sa mga obra ay may kaugnayan sa kapaligiran. Pinakamalaki sa obra ang 4 feet by 4 feet na portrait ng isang babae. Bawat miyembro ng grupo may partisipasyon sa pagpipinta ng larawan. Bida rin sa sining o bida rin ang sining ng mga deaf-mute students. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Binabantayan ang 6 na barangay sa Calasiao, Pangasinan matapos makapagtala ng mataas na kaso ng acute gastroenteritis. Naka-alerto si Claire Lacanilaw. Tiniyak ni Christine na laging bago at malinis ang mga ibinebenta niyang ulam sa tapat ng kanilang bahay sa Barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan. Niluluto niya rin daw ng maigi ang mga inihahandang putahe para hindi mabilis mapanis, lalo na at mainit ang panahon. Pag-prepare kasi namin, para din kaming nagluluto ng para sa loob ng bahay din po namin. Siyempre, gaya ng paghuhugas ng mabuti ng mga karne, mga gulay, malinis na mga kagamitan sa pagluluto para maiwasan po yung may reklamo din po kami. Tiniyak din ng inang si Emily na malinis ang mga kinakain at iniinom ng kanyang mga anak. Laging binabantayan ko lahat ng mga kinakain nila, siya tinitignan ko kung malinis ang mga hinahawakan. Tapos pinapakain ng mga masusustansya para maiwasan sa pananakit ng siya. Sa tala ng Calasiao Municipal Health Office, nasa 45 na kaso ng acute gastroenteritis ang kanilang naitala simula Enero hanggang sa kasalukuyan. Mas mababa ito kumpara sa 256 na kaso na kanilang naitala sa parehong panahon noong 2023. Maigpit na binabantayan ng MHO ang 6 na barangay sa bayan na nakapagtatala ng mataas na kaso ng gastroenteritis, kabilang ang Barangay Ambonao, Lumbang, Kabilukaan, Nagsaing, Dinalawan at San Miguel. Na maghugas ng kamay bago kumain, at kung hindi tayo sigurado kung ano yung source o kung saan yung source ng pagkain binibili natin, mabuting mainam at mabuti na talagang iwasan natin yung mga pagkain na hindi natin alam kung saan pa talaga nanggaling o kaya kung paano prepare yung pagkain. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mestizo River na dating umapaw at nagpabaha sa maraming barangay sa Vigan City ininspeksyon para sa flood control project. Tutukan sa ulat ni Ivy Hernando. Ininspeksyon na ng mga kawani ng Vigan City Engineering Office ang Mestizo River sa bahagi ng Barangay 5 para sa konstruksyon ng flood control project. Isa ang Barangay 5 sa maraming barangay ng lungsod na naapektuhan sa nagdaang bagyong Egay dahil sa pag-apaw ng ilog. Mataas yung flooding dito at merong mga structures na nagse-settle down na, bumababa na. Ang residenteng si Nanay Yolanda, labis pa rin daw ang pag-aalala sa tuwing may malalakas na ulan. DJ Egay, 4 o'clock ti malem, adadya pala baba. Idi 11 o'clock ti rabin kit may kusina min. Nasa 170 meters ang existing flood control na ginawa pa raw ng provincial government. Nalayon ngayong madugtungan mula sa pondong ibibigay ng Office of the Civil Defense na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Plano ng city government na umabot ang flood control project sa Barangay 2. Samantala, 100 milyong piso rin ang inilaang pondo para sa seawall project sa Barangay Mindoro, Vigan City. So kailangan ng immediate rehabilitation ng ating seawall for that area. Pinag-aaralan umano kung kakayanin ang pondo na matayuan ng seawall ang bahagi kung saan gumuho ang 2 bahay nitong nakaraang buwan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, blockbuster ang fiesta sa Bantog Barangay Fiesta 2024 sa Tarlac City kasama ang cast ng Black Rider.
na sila Yasi Pressman, Kim Perez, Joaquin Manansala at Xavier Ramos kasama ang Kapuso host na si Cheska Fausto. Kita-kita po tayo bukas, February 24, Saturday, 4 p.m. sa Barangay Bantog, Covered Court, Tarlac City. Happy Fiesta mga Kapuso! Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasa 150 PDLs at mahigit sa 60 empleyado ng Dagupan City Jail sumailalim sa drug test. May ulat si Joan Punsoy. Matapos ang mahigpit na kampanya sa Oplan Greyhound o paggalugad sa pasilidad ng BGMP Dagupan City Jail para maiwasan ang anumang kontrabando, sumailalim naman sa isang sorpresang drug test ang mga PDL. Hindi rin ligtas ang mga kawani ng BGMP. Halos 800 ang PDL sa BGMP Dagupan City Jail, pero random o on the spot ang pagpili kung sino ang sasabak sa drug test. Nasa 150 na PDL ang sumailalim sa drug test. Samantalang mahigit 60 kawani kabilang ang jail warden ang dumaan sa surprise random drug test. Ang DOH po kasi ang pumili among the dormitories. So may 150 po na sinalang ang DOH na nag-yield naman ito ng lahat ng negative results. And so as with the personnel po, meron po tayong 60 plus na mga personnel including myself na it all also yielded negative results po. Mismo ang regional office ng BGMP at DOH ang nagsagawa ng random drug testing. Samantala, mahigpit ang pagpapatupad sa itinakdang visiting hours sa City Jail. Mahigpit din ang inspeksyon sa mga dala ng mga bisita. Nagkakaroon tayo ng rigid preemptive measures na ginagawa. Dito sa Dagupan, we have an exclusive K9 unit na ginagamit. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Forest fire patuloy na nararanasan sa 4 na bayan sa Benguet. Yan ang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galban. Pahirapan na nagpapatuloy na pag-apula sa sunog sa mga kabundukan ng Benguet, gaya sa bayan ng Tuba na kinakailangan pang maglakad ng mahigit 1 oras bago marating ang nasusunog na bahagi. 4 na individual naman ang nirescue ng BFP dahil sa banta ng makapal na usok. Sa ngayon, may 7 forest fires mula sa mga bayan ng Tuba, Itogon, Kabayan at Bokod. Ongoing pa rin yung yung forest fire natin. Although control naman sa mga malalapit sa kabayan, sa mga tower. Pansamantalang itinigil ang air suppression gamit ang helicopter ng AFP. Sa monitoring ng BFP Cordillera, aabot sa 1,000 ektaryang kabundukan ang nasusunog sa Benguet. Simula January 1 hanggang sa kasalukuyan, 63 na forest fire nang naitala sa Cordillera. Wala namang naitalang casualty at nadamay na bahay o gusali. Posibleng sanhi raw ang matinding init ng panahon. El Nino maybe has its effect po kasi nga sa sobrang init na po ng panahon, and then dry na dry po ang kalupaan natin, and yung mga grasses, mga trees is wala pong moisture. Isang grass fire naman ang sumiklab kaninang madaling araw sa bahagi ng Spring Hills, Laucan, Apugan, Baguio City. Tumagal ng halos 1 oras bago naapula ang sunog na malapit sa kabahayan. Aabot sa 1,000 square meters ang lawak ng sunog na inaalam pang pinagmulan. Bali 2 fire truck na po yung pinapunta natin para mag-respond dun sa reported na grass fire. Ayun nga, naapulan naman natin kaagad. Patuloy naman ang panawagan ng BFP sa publiko ng iba yung pag-iingat sa mga posibleng pagmula ng sunog at agad ipagbigay alam sa kanila sakaling may insidente ng sunog. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Dumalo si DILG Secretary Benhur Abalos sa isinagawang court hearing sa Regional Trial Court sa Lingayen, Pangasinan. Kaugnay ito sa kasong estafa, spoofing at identity theft na isinampa laban sa isang individual na umano'y gumamit sa pangalan ni Abalos upang manghingi ng pera sa ilang matataas na opisyal ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Abalos, nagsimula raw ang iligal na operasyon ng individual na nagpakilalang chief of staff niya noong Oktubre ng nakaraang taon, kung saan nagtatawag ito ng mga gobernador at mayora para manghingi ng pera. Nang malaman niya ang insidente, bumuo ng internal security ang DILG na resulta sa pagkakaaresto ng lalaki sa barangay Baay, Lingayen, Pangasinan noong Disyembre ng nakaraang taon.
Dumalo raw si Abalos sa hearing bilang testigo upang patunayan na ginamit lamang ang kanyang pangalan. Gusto ko talaga mag-superpower ay teleportation. Kasi gusto ko talaga mag-teleport from point A to point B. Invisible human. Kasi para kahit hindi nyo ako makita, nararamdaman nyo ako. Superman. Bakit? Gusto kong lumipad ng mas mataas. Yung mag-time travel. Superpower ko is mabilis. Para mabilis ka mawala sa akin feeling. Gusto ko yung maging invisible man para mapapasukan ko lahat yung gusto kong pasukan. Gusto ko yung makalipad. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.